Well respected. Ayan. Well respected. Okay, good morning, Gab Pera, Sports Corner PH. Kay Coach Arimado, of course, ang PSAA is one of the fast rising sport league sa bansa. And of course, this is also catered sa mga universities na hindi lamang naka-centered sa Metro Manila, but of course, they open the doors dun sa mga nasa probinsya na rin. So, kumusta ang pakikitungo ninyo dun sa mga schools na miyembro na galing pa sa ibang mga probinsya, at is it open din para dun sa mga nagnanais na maging miyembro from different provinces para ma-showcase nila yung kanilang talento sa iba't ibang sports on a nationwide level, sir? Nationwide level. So, lahat naman open to, kahit taga-province, kahit sa lugar, accept na PSAA basta willing sila pumunta sa Manila kasi usually dito lahat ang venue. So, ang pinakamalayang venue na namin na nagagawa is dito sa Bulacan, sa Jesus Lord Foundation College. So, doon namin ginaganap yung nakaraan pre-season. So, hopefully, ang next game namin, so, ang opening namin, doon namin gagawin sa KIL Champions League court. Then, ang malayo ngayon, ang Quezon Province, yung Imbalga, Mandaluyong, siya ang pinakamalayo ngayon na sumali sa liga natin. So, kung meron tayong Cebu, meron tayong Isabela, are willing naman na i-accept natin. Siguro, kung mapupunta tayo sa Visayas o sa Mindanao, siguro, the PSA will do sa liga sa kanilang bayan, sa kanilang probinsya. Sa makatuwid, of course, this is open for all. At of course, sir, kahit sa Visayas man ng Mindanao, pwede itong sumali at makapag-member nga sa PSAA. So, for this season, lang dalawang sports lang yung kabilang sa kalendaryo po, sir? Hindi naman. Actually, gusto namin, pinag-uusapan din namin kasama yan sa yung PSA. Bali, meron siyang athletic sports talaga. Nung nakaraan pre-season, nakausap ko rin nga yung volleyball. Then, ito na, pumasok yung karate. Ngayon, yung nakaraan sa Malis School, Marikina, yung baseball doon, kinausap ko na rin. So, hindi lang yan sa cheering, cheerleader. Cheer dance o cheerleading. Yeah, meron din yan. So, pag-uusapan namin pag naayos na. So, magkaka-meeting ulit kami with the whole school para yung programa nila, dagdagan yung hindi lang basketball, madagdagan din nila yung ibang activities nila sa sports para makabuo kami ng magandang liga sa PSA. And of course, maganda ring opportunity itong pagkakaroon ng maraming collegiate leagues para mabigyan ng exposure yung ating mga collegiate athletes. The more collegiate leagues na nandito, the more chances na hopefully mapansin nila ng national team. So, paano naman yung contribution ninyo ng ating liga para dito sa ating national team o di kaya sa mga tryouts sa iba't ibang mga liga natin? Sir? At this commission. Actually, may mga teams na from UAAP na may mga nakuha na ng players. So, natutuwa rin kami. Okay, sir, tuloy na kita. Sa basketball tournament po, ano ba, bilang commissioner, ano ba yung tinitignan ninyong mga preparasyon o mga anggulo pagdating nga dito sa competition? It seems na medyo matindi ang competition na magaganap dito sa PSAA pagdating ng opening dahil of course magpapasiklaban ng iba't ibang mga kupunan. Ano siguro ang inyong pananaw bilang commissioner dito sa inyong mga preparations o iba pa mga kaukulang pag-aanda para dito sa team? Sa preparation naman, unang-una talaga, ang magpapaganda talaga ng liga is ito si safety sa referees. So, yun lang, doon ako nakapokus talaga sa referees. Kaya, kinuha ko talaga yung bago. Kasi talagang mga, ano na yan, yung kilala natin, dati sa Canlabo, naging bago na. So, mga nasa UAE na din sila, UAE, kaya yun ang priority natin ng safety talaga. And how about dito sa
nabagit natin officiating nga, napakahalaga naman yun. What about yun sa mga players? Alam ko yung mga coaches nagpapaliwanag. So, mga sir, yung mga coaches natin, so far, ilang porsyento na ba ready para dito sa ating conference? It seems na, of course, ang mga kupunan natin, todo pag-aanda na rin. And of course, may mga kanya-kanya mga strategies na kailangan natin atupagin para at least ma-maintain nila yung kanilang title chances para dito sa ating basketball tournament. Siguro, unahin natin si Sir Ubix. Para sa amin naman, lagi kami ready maglaro. Kaya naman yung lagi namin sinasabi sa mga bata na huwag natin sayangin yung opportunity sa dumalabog sa atin. And sabi naman namin ang Ubix, pwede nyo gawing stepping stone. Kung may mag-score sa inyo, bibigay naman namin kayo. Kung saan kayo mas makapaganda, go kami yan. And kami, lagi kami ready. Yun lang po. Sir? Sa amin naman, I tell to all the players na we need to prepare. So, firstly, you should attend training. Kasi naniniwala ako, if you are preparing now and you are not preparing for your future. So, ganun din yung inaano ko sa mga players na you should prepare, especially this inaugural season. No? Ang dami nangyari sa amin nung pre-season din. Lahat ng maling nangyayari doon ang masamang nangyayari doon. Kalimutan namin yung we need to be stay together then pagka sabi sa kanila stay together then good things will happen. Okay. Yun, basta sinasabi sa mga players ko na every time na nakapasok sila sa loob ng court, kailangan may extra effort sila. No? So yung mga trainings natin ngayon is more on defense. Okay. With regards naman sa PCU, yung mga bago naming players, so ino-motivate namin sila para mabilis sila mag-adjust dun sa sistema. Tapos yung adjustment nila with the new teammates. So every now and then, nagkakaroon kami ng mga tune-up games, okay, with other schools, whether team A, team B ng mga UAP, NC, para makita nila rin yung difference ng competition. And para aware sila kung ano pa yung mga dapat nilang i-improve, i-adjust. Gaya na lang sinabi ko at the start, kami nila Coach Bigoy, lalo na si Coach Bigoy, ini-emphasize niya lagi na hindi kami pwedeng stop na dapat everyday may opportunity lagi mag-improve. Okay, sir naman, what are your thoughts nga pala dito sa ating upcoming season ng PSAA? Ano yung initial thoughts dito sa ating upcoming season, sir? Pero ngayon lang naman nakatagpag nila ako sa kanila sa mga commissioner kung anong patakbong gagawin nila at dapat lang naman lang sa kanila. Okay. Kay Sir Resty, na nakausap ko sa Sports Corner noong nakaraan, doon sa Father and Son sa episode. Oo, naalala kita. Kasama yung ating mga, of course, mga si Shian, Dennis Aquino, and of course the other members ng team. Sir, ang karate nga pala, wala sa mga prestigious na collegiate leagues, UAAP at NCAA. Pero sinusubukan ninyo sa PKL na ma-introduce yung karate on a collegiate level. Alam ko, yung sasabi meron ding karate rin. So, sa inyong palagay, do you think mas marami mag-iinganyo na magkakarate dahil of course mayroon ng opportunity yung mga schools natin to try out for the teams kinabibilangan ng mga clubs sa mga eskwela na nanggagaling para sa at least scholarship and of course makapasok man lang sa iba't ibang mga universidad, sir. What are your thoughts? Yes, sir. It's a great opportunity talaga no, sa and sana makapasok pa sa NCAA UAAP. So we are promoting talaga the karate to all colleges. Actually, we are member of the local colleges university. Elqua, no? Elqua, yes. Elqua. Nagko-compete din every year. May mga competition, may mga preparations. Like UCC, we are preparing for this coming Elqua. Pero dito sa upcoming PSAA, kailan dito magaganap, sir? Yung
mismong karate event? Wala pang schedule. Wala pang schedule. So, sa ngayon, preparatory muna. So, ano yung siguro ang nakahanda ninyong mga gagawin ng PKL upang ma-ensure na, of course, magiging maayos ang pagpapatakbo nitong karate event at makita natin yung ating mga future stars ng karate yan na magkapasiklab na dito sa ating tatami. Yes, sir. As the technical executive committee, sir, I assure na fair ang laban at kung sino yung dapat manalo, yun ang mananalo. Like in every tournament na ginagawa namin under my supervision, I assure na magiging masaya yung mga players natin, including the parents, mga universities na nanalo. And I am also handling the Region 3 SWA. So, ng mga past years. Maganda naman yung resulta. And speaking of SWA, congratulations nga pala sa Region 3, si Sir Jonas Raganil. Ang delegation at marami sila napaluno ng medals doon sa nakaraang SWA dyan sa may Camagin. Last question kay Sir Arimado. Of course, PSAA saka ang NYBL na inawakan mo rin is one with SBP and other organizations sa basketball of course, magkakaroon ng magandang pakikipagtungo upang magiging maayos yung ating basketball community sa ating bansa. And of course, sa suporta na rin sa ating Gilas Pilipinas program. Ano ba magiging insurance and emphasize natin dun sa ating pagsuporta natin sa Philippine basketball community? Thank you po. Siguro, yung pagkano ng NYB sa PSAA, so dapat yung mga bata, pakita nila yung talent nila. Then, of course, possible yung Team Gilas na susuporta natin kapag lalo kung meron silang player na pwede nilang hinihin sa atin. So, we can give them naman. Alright, thank you so much. Back to you, Sir Edwin. Thank you, Gab, for your series of questioning. Oo, parang mentor ko si Sir Clyde. Okay, thank you. Speaking of Clyde, yung Nag-miss ko, parang ikaw pala yun. Oo, thank you. Nakakamiss talaga si Boss Clyde. Sumalangit nawa. Nasa langit na si Clyde. Malamang Gano'n